Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ako po si Rochelle Tolentino, isang balik Islam at ako ang representative ng Team Maghrib. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tunay ang papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tunay at nag-iisang Diyos. Walang karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, dahil binigyan tayo ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maibahagi ang isang napapanahong paksa. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang leksyon na nakukuha sa isang pandemya. Mula nang magumpisa ang pandemya, napakalakihin ang ipinagbago ng pamumuhay at sa isang iglap, halos patigilin nito ang kilos ng mga tao. Dahil sa coronavirus, bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Marami ang nawalan ng trabaho at negosyo. Hindi mabilang ang mga nagkasakit at ang pinakamasaklap sa lahat, marami ang nawalan ng mga minamahal sa buhay. Ilan sa mga natutunan na leksyon sa pagkakaroon ng pandemya ay ang pangangalaga sa ating kalusugan at pagiging malinis sa ating paligid sa lahat ng oras. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya hindi dapat ipagsawalang bahala. Kailangan protektahan ang ating sarili sa pamamagitan ng paggamit ng face mask, face shield at pagdistansya sa maraming tao. Isa sa mga hadith na naituro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ana musih. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inuulat ni Abu Hurairah, ang isang may sakit ay hindi dapat isama sa mga malulusog. Ayon sa isa pang hadith, an Abu Malik al-Shari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahura shatral iman. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inuulat ni Abu Malik al-Shari na ang kalinisan ay kalahati ng pananampalataya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mahusay na payo upang maiwasan at malabanan ang pagkalat ng isang pandemya. An Usama bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhrujun minha. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Usama bin Zaid, kung narinig mo ang pagsiklab ng salot sa isang lupain, huwag pumasok dito. Ngunit kung ang salot ay sumiklab sa isang lugar habang naroon ka, huwag mong iwanan ang lugar na iyon. Inaasahan niyang gumawa tayo ng pangunahing hakbang sa pag-iingat para sa katatagan, kaligtasan at kabutihan ng lahat. Ilan sa nagsilbing aral ng pandemya ay nakita natin ang importansya ng pagtitipid at pag-iipon para sa kinabukasan. May kasabihan tayo na kapag may isinuksok, may matudukot. Natuto din tayong paglaanan ng oras ang mga mahahalagang bagay. Nagkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa ating pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Nagkaisa ang lahat at dito nagkaroon ng bayanihan gaya ng community pantries sa buong bansa. Nagkaroon din ng ayuda mula sa gobyerno at dahil dito natuto tayong pahalagahan kung ano ang meron at biyaya na dumating. Naging madiskarte ang ilan upang kumita at dito umusbong ang work from home
online deliveries, online selling, plantito, plantita at marami pang iba. Sa pandemyang ito, natuto tayong mamuhay ng banayad at kalmado. Pinatunayan ng pandemya na ang material na bagay ay hindi destinasyon ng buhay, kundi na pag-isip-isip natin na mas mainam ang simpleng buhay. Nakita din natin ang importansya ng mga frontliners na handang ibuwis ang kanilang buhay para tayo ay maprotektahan. Naging matatag tayo at natutong magtiis laban sa kawalan ng pag-asa at pagkatakot. Nagkaroon tayo ng disiplina sa pamamagitan ng pagsunod sa mga protocols gaya ng quarantine, swab test at pagbabakuna. Mas nakilala din natin kung sino ang nararapat na mamuno, yung mga taong hindi tayo iiwan sa oras ng kagipitan. Dahil sa pandemya, dito natin naisip ang paghahanda natin sa kamatayan at kung paano maitutuwid ang ating mga pagkakamali at magsisi sa mga kasalanan. Isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi ta'uni fa huwa shahid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah, ang sino mang mamatay sa isang pandemya ay mapapabilang na isang martir. Maliban dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghihikayat sa mga tao na laging humanap ng medikal na lunas at mga gamot. Kung may pinakamahalagang aral na natutunan tayo sa COVID pandemic, ito ang katotohanan na si Allah lamang ang matibay at maasahang sandigan ng mga tao. Si Allah lang ang tunay na tagapagtanggol mula sa lahat ng kasamaan at epidemya. Kailangan nating umasa lamang sa Kanya at bumalik sa Kanya ng may pagsisisi, humingi ng kapatawaran, pagsusumamo, pagsuko sa Kanya at pagsunod sa patnubay na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kapahayagan ng maluwalhating Quran na ibinaba sa Kanya. Sa gayon, makamit din natin ang kaligayahan, kaligtasan upang maiwasan ang pagkalumbay, pag-aalala, kasamaan, sakit, epidemya at pandemya kung loloobin ng Allah subhanahu wa ta'ala.